Let us all remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Spirit, Amen. Loving and ever faithful God, we gather in your presence at the beginning of this formation seminar, humbled by the call to serve and grateful for the opportunity to deepen our commitment to you and to your church. As we begin this time of reflection and renewal, we ask you to still our hearts and open our minds. Help us to listen with humility, to learn with joy, and to grow in the spirit of service. May this formation lead us to a deeper understanding of our mission as parish workers, called not only to assist in tasks, but bear witness to your love in all we do. Renew in us the spirit of dedication. Remind us that our work is not merely for function, but for the building up of your kingdom. Strengthen the bonds of our community and let this seminar ignite in us the passion to serve with integrity, compassion, and faith. As we prepare for our commissioning and the renewal of our commitments, may we be mindful of the great privilege and responsibility entrusted to us. Grant us the grace to be your faithful stewards, joyful in our tasks, patient in trials, and generous with our time and talents. We entrust this day and all that it holds to you, Lord. May everything we learn, say, and do bring glory to your name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Saint Joseph, pray for us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Good evening again to everyone. So, Father June, on behalf of Father June, our parish priest, and Kuya Jess, our PPC president, I would like to welcome you to the formation seminar today. So, allow me to introduce our guest speaker for tonight. Well, I have here a few details from Father June. Our speaker is a graduate of San Carlos Seminary a few years ago, only, and currently a formator at St. John Paul II Major Seminary. So, my dear co-parish workers, join me in welcoming Father Idris, I hope I pronounced your name correctly, Francisco. Let's give him a warm round of applause. Thank you, Ms. Malu. Palakpakan din naman natin siya, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Di ko ho narinig, medyo bigay ko eh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabi ito, palakpakan naman natin ang Diyos. Present po ba tayo lahat ng mga organizations dito po sa parokya natin? Nandito ba ang mga lay ministers? Okay, ang dami. Lectors and commentators. Wow, talaga. MBG. Wow. Altar servers. Yun lang. Nandito ba youth ministry? Nasa ba? Social action. Ano pa ang mga ministry nandito? Asherettes. Okay, yung marami. Ano pa? Family life. Nandiyan ba? Okay. Sino po? Apostolada, mga pinakamamahal. Asa na? Ilan lang pala. Ay, marami pala, marami. Sino pa? Ha? Catechist! Ayan! Okay. Meron pa? Sing. Okay. Nandito rin pala ang mga choir members natin. Ministry of Music, Liturgical Music. Ayan. Magandang gabi po
Okay. Meron ba? Sokong. Nandiyan ba ang Sokong? BEC. Divine Mercy. Meron ba? Ayan. At sa inyong lahat na hindi ko nabanggit, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Palakpakan niyo ulit ang inyong sarili. Ayan, pagpakilala po ako, tulad ng pagpapakilala niyo sa akin, ako naman ang magpapakilala para mas makilala ko din kayo. Ako po si Father Idris Francisco. Ako po ay namuningahan 2 years ago dito po sa parokyang ito. Kaya po, nung nagsabi po si Father Jude na magbigay daw po ako ng talk on the eve of the solemnity of Pentecost para po sa inyo, hindi ko po makahindihan. Pagkat ang parokyang ito po ay sagrado para sa akin. Pagkadiakono at pagkapare, dito po ako inordinahan. Year 2023 po ako naging pare. Kasabay ko po si Father Joe Mercaroy na naka-assign na sa Kainta. At si Father Keith Buenaventura na naka-assign sa Cathedral. For a year, na-assign po ako sa Kainta din, sa Our Lady of Light. 1 year po ng aking unang taon sa pagkapare, doon ko po ginugol. After a year, sinabihan po ako ni Bishop. Sabi ni Bishop, Father, naka-1 taon ka na pala. Ililipat na kita. Gagawin kitang director ng propedeutic year. Sabi ko, ano yun? Yun pala, magtatayo po ng bagong seminaryo at ako po yung magiging in charge. At magpahanggang ngayon, doon po ako naka-assign sa St. John Paul II College Seminary. Temporarily, naka-attach po kami doon sa minor seminary. Pero ngayon, magbubukas na tayo ng unang taon sa college seminary. At doon po ako naka-assign kasama ni Father Joey Bautista na aming rector. Kaya may kasama na ako sa ikalawang taon namin. Salamat sa Diyos. Dagdag doon sa mga tungkulin ko po dito sa diocese, ako din po ang Assistant Director ng Catechetical Ministry ng Diocese ng Antipolo. May mga bagong graduate pa. Meron kayo dyan? Meron, di ba? May bagong graduate. Ayan, meron, ayan. Yun po ang aking mga tungkulin. Once in a while, makikita niyo din po ako para sa mga liturgical formation. Bakit? Kasi po, nag-a-assist din po ako sa liturgical commission ng ating diocese. Bali yun po ang aking trabaho, ang aking tungkulin dito po sa diocese ng Antipolo. Kaya huwag na huwag kayong magduda, sa maniwala kayo sa hindi, pari po ako. Simulan natin. Magdasal tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O lang kayo ha. Tapos, let the words of the song prepare us for this prayer experience.
inyo, Panginoon? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din namang sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y iningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Inaantok na ba? Ang sarap matulog gabi-gabi tapos maulan, ano? Pero huwag mag-alala, tulad ng binasang Ebanghelyo, ganun din tayo nagkakatipon para intalhin ang pagdating ng Panginoon. Maganda yung celebration natin ngayon, no? Pagkat ngayon, pinagdiriwang natin ang Vigilia ng dakilang kapistahan ng pagpanahon ng Espiritu Santo. Dito nandiyan pala kayo. Pinabibigay ng selula sa mga bata. Oo, tatay ng teacher ko. Si Tito Bolos din. Sarap ako. Ayun, oo. Ngayon kasi yung solemnity of the Pentecost. Yung mga alagad kasi, natatakot. Bakit natatakot? Kasi ang Panginoon pinako sa krus, namatay, nilibing. Pero hinintay nila yung muling pagkabuhay. Alam na nila na muling ang mabuhay. Pero hindi pa sila ganun convinced. Kaya nandun pa rin sa kanilang puso yung takot. Ano ginawa nila? Nandun lang sila sa bahay. Ano ginawa? Nila yung pinto, sinara yung bintana, walang makakapasok. Pero bigla-bigla na lang, nung gabing yun, ang Panginoon nagpakita sa kanila. Paano siya nagpakita? Nakalakpak, nakasara yung bintana. Saan siya dumaan? Tumagos ng pader? May sarili ba siyang susi? Paano niya napasok yung nakapinig na pinto? Multo? Espiritu? O pagkilihan? Paano? Yan. Kasi po, tulad nung, ano yung celebration natin last Sunday? Ha? Ascension. Ano ba yung sabihin ng ascension? Pag-akyat sa langit, di mo na nakita, pumutok na pala. Ganun ba? Lumipad ba si Jesus sa galaxy? Lumipat ba siya sa Mars? Saan nagpunta si Jesus? Anong ibig sabihin nung pag-akyat niya sa langit? Ibig sabihin ba nung pag-akyat niya, pinakasan niya tayo? Ibig sabihin na ba nung pag-akyat niya, iniwan niya tayo? Ibig sabihin ba nung pag-akyat niya sa langit, hindi na natin siya makikita dito sa mundo? Paano nang sinasabi, si Jesus nasa puso rin ninyo kung siya'y umakyat sa langit? Naguguluhan na ba kayo? Very good. Kasi sa pagkakagulo, doon tayo makapatanong. At sa pagtatanong, doon tayo makakaunawa. At sa pagkakaunawa, doon natin makikita yung saya at galak sa pananampalataya. Si Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay, umakyat sa langit. Pero hindi po ibig sabihin nun, umalis siya at tumakas sa mundo ito. Ang ibig sabihin na po nun, He assumed the glorified state beyond time, beyond space. Bilang tao, tayo,
Pero pwede lang nasa isang lugar. Hindi pwedeng magkasabay na nandito ako at nasa bahay din nagluluto. Pwede ba yun? Hindi. Kasi tao ako, may katawan. Pero pwede bang ako bilang tao, nasa ngayon, nasa bukas, at nasa kahapon din? Hindi. Kung saan ako naroon, nandun lang ako kasi tao ako. Si Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, naging limitado din ng espasyo at panahon. Pero sa kanyang pagkabuhay na magmuli, ipinamalas niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi nasaklaw ng oras at panahon. Yung kahapon, bukas at ngayon, sabay-sabay na nangyayari sa kanya. Yung doon, diyan at dito, sabay-sabay na siya naroon. Paano yung Father? Di ko alam. Pero isa lang ang ibig sabihin, Diyos siya at kaya niya gawin lahat. Kaya si Jesus, bagamat nasa langit, nasa puso mo rin. Nasa puso mo, pero nasa katabi mo rin. Si Jesus, saan man tayo naroon, kapiling natin. Pagkat siya, ang Diyos na muling nabuhay. At sabi niya, hindi niya daw tayo iiwan. Ipadadala rin niya ang Espiritu Banal na siyang sa atin ay gagabay. At yan ang pinagdiriwang natin sa panahon ito ng Pentecostes. Hiningahan tayo ni Jesus at doon nagunita ang simbahan. At tayo, bilang mga lingkod ng simbahan, ang siyang nagpapamalas sa iba ng karanasan ito. Okay ba yun? May question? Ay, sorry. May question po ba? None so far? Okay. Sino po dito ang 30 years na naglilingkod sa simbahan? Ayun! Galing sa cathedral pa, no? Sino po dito ang 20 years? Ayan, marami-rami din. Bon, dito na nagsimula. Matagal na ito, anong year ba nagsimula ang parokya ito? 2000, kwasa yun. Tama? Panahon ni Father Joel Victorino. Yeah. Yung pa, Father Victoria. Yung parang nandun na parang bahay na maliit. Seminarista pa kami, nabunan ko yun. Tapos may kulumbaryo, di ba? Tapos unti-unti na tayo ito, di ba? Tapos wala pa yung Peoria, di ba? Luma pa. Tapos nandun na sa bahay ni Bishop namin. Kasi nung seminarista kami, pupunta na kami dito. Pagka niladala si Bishop Gabi, every summer, tsaka December. Nakita ko po yung progress dito. Ngayon, maganda na yung pagdating po ganyan. Sabi ko, social. Parang hindi mo, pagkababa ka gano'n, no? Tapos may kumbento na kayo. Wala na doon sa, ano po, sa sa unti-unti na dito na. Pero nag-bless na dito po. Wow, talaga, no? Babait kasi ng mga tao dito. Oo. Pag kami parang na-ordinanan sa isang parokya, hindi mo siguro yun. Kasi mo dito sa mga magpanahon mag-ordina. Ibig sabihin dito sinisilang yung mga pare na siya mag-inisa sa ibang parokya. Kaya karangalan natin na yung mga ordinahan dito. Kasi kahit ito yung isang simple venue lang ng ordination, hindi pa itatanggi na ang Espiritu Santo pumili ng lugar na ito para doon ipanganak yung mga magiging pari ng diocese ng Antipolo. Kaya karangalan niyo po yun bilang parokya. Tandaan ninyo yung mga parokya ng pinakakaranas ng ordination. Sa loob ng ilang mga dekada, walang paring nagagaling doon. Pero dito, kahit hindi mo natagaling kayo ng ordain, itong lugar na ito, pinipili ng Diyos para maging venue kung saan ipapamalas niya yung dating ng awa niya. Kaya sa gradong banal ang lugar nito. Kaya mamahalin natin. At paano natin mamahalin? Sa pamamagitan ng inyong paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, marami din nais na maging padre. At sa Diocese ng Antipolo, ako po yung in charge ng admission
kung sino ba yung mga tatanggapin para magiging seminarista ng Diocese ng Antipolo. Marami namang nag-a-apply. Yun na lang, hindi ko lahat umapasa. Bakit? Ano ba yung qualifications? Ano ba yung hinihintay natin na mga qualities para masabi na itong batang ito tinatawag sa pagpapare? Yung una kong hinahanap ay yung purity of intention. Purity of intention. Lagi kong tatanungin, bakit mo ba gusto magpare? Sabi ka mo naman ng lola mo, walang problema. Baka yung sa pananampalataya ng lola, makidala siya sa pananampalataya. Sasabihin ng iba, Father, bata pa lang po ako, pangarap ko na mo yan. Nagpapari-parihan po ako. Gamit yung marine at yung soft drinks. Yun na po ang aking pangarap. Very good. Buwan pagkabata, may pagganap na. Meron din naman ako na-interview, Father, nanaginip po kasi ako. Sinabihan po ako ni Mama Mary, magpari daw po ako. Okay, sige, tingnan natin. Kaya meron din psychological exam sa pagpasok ng seminaryo. Yung iba naman, wala lang, Father, meron po talaga ako sa loob ko na parang nagsasabing magpari ako. Hindi ko pa po sure, pero pwede ko bang itry ko? Sige, pwede. Ayan, tingnan natin. Bakit ko po tinatanong? Bakit ako bumabalik doon sa karanasan kung paano silang tinawag? Bakit kailangan malinaw para sa kanila yung kwento? Bakit sila pumunta doon sa seminaryo at nag-a-apply para magpare? Bakit? Kasi po kung wala yung intensyon, hindi po sila magtatagal. Kung hindi po malinaw sa kanilang puso, yung pagnanais na maglingkod, hindi ko po sila mapipilit na manatili doon. Kayo po, mga organization members po kayo, naglilingkod po kayo sa simbahan. Tatanungin po kayo, bakit kayo nandito? Bakit kayo naglilingkod? Natatandaan niyo pa ba? O nalimutan na? Tumanda na po ako dito, yun na po yung nakasanayan ko. Pero kung babalik naman, bakit ka babalik dito? Father, bumalik kasi ako sa sakit. Gusto ko magbalik loob at magpasalamat sa Diyos sa mga ekstra buhay na binibigay niya. Father, naging maayos ang aking anak. Gusto ko magpasalamat, kaya po ako'y narito. Father, ako po'y wala nang ginagawa sa bahay. Wala akong pagsismisan. Gusto ko man sumaya. Kaya ako'y narito. Ano ba ang iyong dahilan? Ang inyong intensyon? Bakit kayo nandito? Siguro, yun po yung unang punto. Kung bakit ang Espiritu ay hindi mo tayo ngayon. Bakit nga ba? Bakit nga ho? Nakakataan ko ba? Sana. Alam niyo po, nung unang taon ko sa ministry bilang pare, bilang batang pare, ako po yung in-charge na mag-interview ng mga ikakasal. Sino ba dito ang ikinasal na? Ayan, marami. Ayan, may family lang. Salamat po. Ayan. Natatandaan niyo po ba yung parang in-interview ba kayo nung kinasal kayo? Sigurado. Anong tanong? Bakit? Kita ninyo. Tama ba ako na magtanong? Bakit ko magpapakasal? Alam niyo po, nung unang kinikilig na agad kayo. Kung babalikan niyo yung mga karanasan, ayun, kinasal nga pala ako. Ayan. Magandang binabalikan yung simula para na giging fresh yung inyong buhay. Hindi naluluma kasi lagi nandun. May pinag-uugatan. Nung unang taon, ano nga bigay ko? Nung unang taon ko po sa pagkapare, nasa po ako sa Kaintabi. As a young priest, I am made in charge para po dun sa mga ikakasal. Ako po yung nagpakonduct ng interviews bago po yung
liturgy ng pag-iisang dibdib. Sa canon law kasi, maraming tinatawag na derivative impediments. Derivative impediments. Di ba? Alam niyo yun? Para naman i-press kayo konti. Derivative impediments. May mga batas kasi ang simbahan para mo masabi na ang dalawang taong ito ay pwedeng ikasali. Kailangan mong i-make sure, baka may ibang asawa, may kapasidad bang mga anak, sila ba'y hindi napilitan, okay ba ang kanilang pagsasama, i-check mo yung lahat bilang pare. Kaya po sa seminaryo, kahit po kami walang asawa, yan po yung itinuturo sa amin. At yan po ang pinakamahirap na subject, marriage. Malay ba namin dyan? Pero, bilang pare, ang unang namin paglilingkuran bilang parish priest, bilang pare sa seminaryo, bilang pare kung saan man kami ipadala, sino mo namin paglilingkuran? Pamilya. Pamilya. Sino po dito ang nabibilang sa isang pamilya? Siguro naman lahat. So, nag-get sila kung bakit magpahalik para sa pamilya. Kasi po, yun, lahat tayo nabibilang sa pamilya. Ito na nga, kakasal. Ako in church of interview. Sa Pilipinas, walang divorce, di ba? Meron lang annulment, sabihin walang kasal na nangyari. Walang kasal na nangyari kasi may deception o di kaya naman may hindi hinilip. Para maiwasan yun, meron tayong series of interviews. Kailangan masigurado ng pare na yung dalawang magpapakasal talagang in love sa isa't isa. Meron na ba kayong love life? Wala bata pa, wala-aral mabuti. Kayo, meron. Una kong itatanong, talaga bang nagmamahalan kayo? Talaga. Talaga bang nagmamahalan kayo? Yun yung una kong itatanong. Nanangawit na balik nyo. Pasensya na, pare sa seminaryo yung inimbitahan ninyo. Kaya sanay ko ako maglakad. Talaga bang nagmamahalan? Ilan lang pala, alam. Ay, marami. Sino pa? Ha? Pumunta na yan. Ikaw na. Ang arte. Nalang teenager. Pero ikakasal na. Pero pagka pinabalikan nila yung storya kung paano sila nagsimula, hindi mapipigilan yung hindi lumalabas sa kanilang mga labi. Kahit naman kayo, tanungin ko kayo, paano nagsimula ang lahat? Father, magka-office mate po kami. Yung table po niya nandun, yung table ko nandito, hindi ko maiwasan na tignan siya sa kalindaraan ako pupunta doon sa table ko. Father, hindi ko malimutan. Yung una namin mag-date, Jollibee lang po yun. Pero yung manok na aming pinagsasaluhan, parang turkey. Parang nasa fine dining kami. Kasi po, kapiling ko po, yung aking minamahal. Talaga, kala mo'y drama sa Korea, yung napapakinggan mo. Yun po ang kanilang mga istorya. May isa pang nagsabi, naglabas ng wallet, may props pa. Kinuha yung balat ng chocolate. Father, ito po yung una niyang binigay sa akin. Kayo kinikilig. Engage. Wala akong budget, kaya chocolate pa lang. Sa pagkikwento, nagiging detalyado. Pagkat mo sa detalye, mapupuno mo kung ano yung atensyon at pagmamahal na ibinuhos ng taong ito sa isa't isa. Pero ngayon na lang makapanatag upang husgahan talaga na ang dalawang ito ay handa na. Kasi baka naman nasa alapaap pa
kami sa finish line ng aming pinapangarap. Paano ko masisigurado na ang dalawang ito ay handa na? Pagka mo nasabi nila, Father, dati po, malakas po ang inom, pero binago niyo po ako. Father, dati po, sarili ko lang naman ang iniisip ko. Pero nung dumating siya, may pinag-aalayan na ako ng pagmamahal ko. Father, nabago ko dahil sa Kanya. Pag kayo na po nasabi, medyo nakakahinga na po ako ng maluwag. Kasi sa kanilang pagmamahalan, hindi na sila dalawa. Kapiling na nila yung espiritu ng pag-ibig at espiritu ng Diyos na tumawag sa kanilang dalawa upang maging isa. At yun po yung ikalawang quality din na hinahanap ko sa mga pumapasok ng seminaryo. The capacity to be formed. The capacity to be formed. Kung talagang nagmamahal ka, kung talagang alam mo yung pinag-uugatan mo, kung alam mo kung paano at para sa anong ginagawa mo, babaguhin ka yan tungo sa mas mabuti. Kayo po ba? Ito po yung pangalawa kong tanong. Paano ba kayo binago ng pagiging mentor and commentator nyo? Nagawa niyo magbasahin ng Bible dahil dyan? O hindi pa rin? Ganun pa rin. Sa mga lay minister sa nandito, mas nakilala niyo ba ang Panginoon sa inyong paglilingkod? Nakikita niyo na ba ang Panginoon sa mukha ng inyong mga anak at inyong mga asawa? Mas lumalalim pa ang pag-ibig niyo sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa? O sarili pa rin? Paano nga ba tayo binabago ng paglilingkod? Sa mga music ministers dito, members of choir, sa inyong pagkanta at pag-awit ng papulit pasasalamat sa Panginoon, sino ba at para saan ba inyong pagkanta? Para palakpakan at pasalamatan ng marami? O ito'y nagagawa niyo ng bilang gawain ng pagpapakumbaba at pag-aalay ng talento para sa Diyos, wala ng iba? Paano ba kayo binago ng inyong paglilingkod sa pagiging mother-mother ninyo? Paano niyo ba nakikita ang Diyos? Pagka ang inyong kapwa-member ay hindi maganda ang sinasabi sa inyo. Paano niyo ba inuunawa ang inyong mga kapwa-lingkod? Pagka nandiyan na yung tampuhan, pagka nandiyan na yung silipan, pagka nandiyan na yung sumbatan, paano ba tayo binabago yan? Tingnan mo ng konti. Tingnan mo ng konti. Ang pag-ibig, ang paglilingkod, babaguhin natin yan. Kung kayo mismo, pahihintulog ninyo, baguhin kayo. Ako bilang pare, bata pa, 2 years in the ministry. Pero I was made in charge in the formation of young seminarians. In the formation of young seminarians. Yung first batch po ng college seminary, meron po kaming 6 na tinanggap last year. After 4 days, yung kanilang entrance day, may isa pong lumabas. At down na down po ako noon. Sabi ko, may mali ba akong dalawa? May mali ba akong nabanggit? May hindi ba akong naihanda? Bakit lumabas agad? 4 na araw pa lang. Parang sinisisi ko yung aking sarili. Pero inunawa ko mabuti. Tinignan ko at inaral yung sitwasyon. Yun pala yung bata. Hindi pa handa. Mag-isa sa kanyang pamilya. At hindi pa siya sanay na malayo ng matagal sa kanyang nanay at tatay.
ko, hindi pa handa. Mayroon pong libang natira at matatalino po sila. Magagaling pagka pinabasa, pinagsulat, at pinagawa ng mga academic programs. Yun nga lang, sa pagdating sa pamamalansya, nasusunod po yung wagas. Pagka mo pinaglinis ng kubeta, ay naku, tinitignan lang nila. Pagka mo kami magpinisa, pupunta sa cathedral, maraming dyan, sasakyan. Ang tricycle na lang kami, malapit lang naman. Hindi sanay. Sabi ko, ano ang gagawin ko? Ako yung director ng seminaryo, pero ako din yung janitor na piling nila. Pagka ako naglilinis, kuskus, plancha, pwede muna, sunod yung bakot, sunod mo yung magdas, saka yung likod at katawan. Tama ko ba? Mga manabat, tama ba? Baka mali na itubo mo. Tama naman. Tama. Kung minsan-minsan i-istoryan, may daon yung iba naman may display na na-artiol. Kita nyo? Ni-research ko din. Meron na. Tinuruan ko mo. Pero kung minsan, nahihirapan talaga. May isang bata ko lumapit sa akin. Father, hindi siguro siya na talaga. Father, napapahamulo ako. Sa paglilinis mo, para ko, ayoko na. Nahihirapan po ako. Niliyapin naman sa akin. Sabi ko, nahirapan ka ba? Very good. Kasi, nagmahanda. Kasi kung hindi mo naman seryosohin yung pinapagawa ko, kung hindi ka naman magbubuhos ng effort dun sa paglilinis, hindi ka mahihirapan. Walisin mo lang yung floor, hindi mo na pupunasan yung padero o yung mga pasamano, hindi ka mahihirapan. Kung buhusan mo lang ng tubig, wala na sabon-sabon, hindi ka mahihirapan. Pero bakit ka nahirapan? Kasi nag-effort kang gawin. Kahit hindi ka sanay, nag-effort kang aralin. Kahit hindi mo yun yung kinagisnan. Nag-effort kang magmahal. Kasi ibig mong tumugon sa tawag ng Diyos. At yun ang pinakamahalaga. Binaga ka nung paglilingkod mo. Nahirapan ka, pero nabago ang puso mo. Very good. Nahirapan ka. Manis mo yung bata. Magpapasalamat. Father, magpapatuloy mo ang tulong. Very good. Kayo ba nahihirapan kayo sa ministry? Kayo ba nahihirapan kumintindi sa mga kapaliligid ko? Kayo ba kung minsan ay isip ko, ano ba yan? Umuulan, gusto ko lang matulog. Ano ba yung nakakatawad na lang? Pwede ba unahin ko muna sa sarili ko? Pero naranasan ba ang hirap sa paglilingkod? Isa lang po sasabihin ko sa inyo, very good. Kasi nagmamahal pinipili yung manatili kahit hindi ito yung comfort zone nito. Nananatili kayo nagbibigay ng effort na magmahal dahil pa hindi kayo sanay sa pakikisama. Nananatili kayo kumintindi kahit marami kayong pinagkakaiba. Nananatili kayo lumabas sa inyong sarili kahit pa madaling unahin na ako na lang ang itindig. Very good. Kasi nagmamahal ka. Yung capacity to be told, yun po yung importante sa paglilingkod. Ibabalik ulit sa pangalawang tanong, paano nga ba ikaw ay binago ng paglilingkod mo? Binago nga ba? O
nananatili pa rin. Pagkinuloy. Alam niyo, sa aking 2 taon ng pagiging pare, hindi ko mo masasabi na magalit ang lahat. Bilang pare, marami mo akong isinuko ng mga pagsubok. Yung una kong assignment dun sa medyo nakakaangat na parokya. Nagugulat ako kasi yung mga nagsisimba, general pa lang, abogado, yung professor sa akin ngayon, di ako lang ako unang assignment ko. Sabi ko, ano ako usapin ng mga tao dito? Akala minsan, dapat 30 minutes na. Bakit? Kasi kailangan nila pumunta pa sa trabaho. So bilang pare, kailangan mong intindihin na meron pa silang gagawin at nagbibigay sila ng panahon ng kapagsimba na. Kaya kung hindi mo pwede lumagpas ng 5 minuto, 2 minutes ay legal ng pagsasalita mo. Araw-araw, ako binagyan ko yung nag-uwi. Kasi po yung training ko sa unang taon namin. Sabi ko, ano ba sasabihin mo? Ganun ko yung pressure. In 2 minutes, kailangan mo i-deliver. Alam mo yung preparation ko for 1 minute? 4 hours. Just for a 2-minute meeting. May magkakong tawagin, bilang yapon ko. Ganun ako talaga. Noon. Naganda ko naman yun sa pito talaga. Pero nakakita mo, may effort. Lumipat ako ng parokya ng diakono ko. Napunta naman ako sa medyo probinsya. Dito rin sa diocese natin. Tinry ko yung 2-minute homily. Narinig ko yung mga matatanda. Sabi ng mga matatanda, ano ba itong parang ito? Nagmamadali. Hindi naghahanda. Di pala akong sunod, 30 minutes dapat ang homily. Bakit? Kasi wala na silang gagawin. Doon lang sila, pagkatapos ng misa, nakatambay pa yan. Chichikahan, bago malagkay. Kaya ang yung homily, huwag yung sasabihin na, dapat maigli lang, dapat ito, kalokohan mo yan. Depende yan sa mga taong kausap mo. Eh dito pa, gano'n ba katagal dapat dito? 10 minutes. Ang kayo ha? Ano June? Depende. Pero kailangan mong intindihin kasi yung tao na nandoon sa particular na lugar. At doon ka mag-a-apply ng parameters kung paano ka mag-lingkod. At hindi madali yun. Kasi kung minsan, ang homily mo, focus sa misa. Yung homily ko, diba? Huwag nyo akong intindihin kung may sinahin kayo sa bahay. O kung may sinampay na naiwan at aunanan. Diba, miniti kayo, no? O diba, kasi natural sa atin yun eh, no? Natural sa atin. Bilang tao umano, nagugulo ba yung saksak bago umalis? Hindi ka makapalit, hindi ka makapokus sa misa. Pero may ibang mga parokya. Hindi na mag-gets yun. Father, what is sin and folly? We don't do our laundry. We have our maids to do it for us. O syempre, kung iaayos mo din. Anong distraction nila? E di yung bag ng kanilang kapwa nagsisimba. Yun yung bagong bag na lumabas. Yun yung bagong sapatos na nakita ko yung maraming din. Yun yung distraction nila. Iba-iba ang parokya. Kaya kailangan intindihin mo. Eh bago na lang doon, wala ka pa sa buwan. Para ka magbibigay ng phone na mga It's a challenge. It's a challenge for a young priest to do. Nalito niya naman ang parokya. Akala ko, mawala niya pa, mag-aaral ko, bibigyan ng pumilya at ng minisa. Eh, hindi pala. Doon sa huli kong parokya, minimum ng misa ay 4. Araw-araw halos sa misa ko ito.
Kasi sakit ang aking pura paroko. At ganun kalaki yung parokya na kailangan mong paglingkuran. Sa umaga may 30 minutes kang umpisal. Sa hapon may 30 minutes kang umpisal. Pagod ka na sa gabi, higa ka na lang sa kama sana. Kasi umalis ka ng kwarto, 5:30, mag-umpil sa alas 10. Babalik ka ng kwarto, alas 10 na. Kasi nagpunta ka para sa kung saan-saan. Pero doon sa pinto ng kumbento, may nakaparada, 2 tricycle. Ano gagawin mo? Sabi, Father, mamamatay na po ang aking ina. Mamamatay na po ang aking ama. Pinapad ko parang gano'n na. Sige, punta natin. Ano ba yan? Will you still today? Wala natin ka pa rin ba? Ito yung buhay ko bilang batang mahal. Sa loob ng isang taon, pagkatapos ng isang taon ko mag-deliver, ang bisip ko sabi sa akin, Father, may isang taon na lang, ililipat kita. Wow, ililipat na ako. Mahal ko yung dati, yung parokya pinag-deliver ko. Wala pang pares. Kasi ko yung unang taon ko na mag-deliver bilang parang pari ako. Talaga, sige. First to be at umpisa, first to be 500, bana 500. 8 to 12. Paris kami ng Paris Priest, 250. Totoo mo yun. For 4 days. Tapos next month ulit 4 days, gano'n ulit. Ang dami kasi studio. Yung tatapos sa umpisa mo. Mahal ko yung parokya pinagalitan ko. Sabi ng parang ng police ko, lilipat kita. Siyempre, gagawang na. Sabi niya, gagawin ng direktor ng Prophet Duty Bureau. Ang direktor pa, in command. So, di ka naman siya nahirapan. Kaya mong i-erase yung oras mo, ng Prophet Duty Gear. Prophet Duty Gear. Alam ko lang, may minor seminary tayo, sabi high school. Di ba, high school, minor seminary. Eh, Prophet Duty Gear, college seminary na yun eh. Sabi ng bishop, sabi ko, sige po. Sige, i-announce Father bukas ordination ng bagong pare, March 19, Peace of St. Joseph. Sige po. Kung magtatanong ng bagong seminaryo, yun pala gagawin. Sabi ko, sa kung ano hindi ko ano ang gagawin ko. Naghanap ako ng profesor, nag-apply kami sa CHED, nagawa ng handbook, nagawa ng program, nagtawag ng mga magiging seminarista. Hindi ko alam kung paano gagawin. Pero alam mo, isa lang masasabi ko, may awa talaga ng Diyos. At isa lang din ang pinagpapasalamat ko, Panginoon, salamat po sa mga panangili na grasya ko sa akin. Maglilingkod po ako, tulungan mo lang ako. At sa mga seminarista, yun po yung pinakamahirap din na natin. Yun po yung pangatlo, the capacity to remain kahit na maghirap. Yung kapasidad na maglingkod, kahit pa di mo na alam kung paano gagawin. Yung manatili, kahit hindi mo na maintindihan. Yung nandun ka pa rin, kahit nahihirapan. Kumbaga parang ang Birhen Maria, nandun sa balang ng krus, di mo alam kung nangyayari. Pero sige, nandun ka. Anak mo yun eh. Ganun ka din pinalingkod. Nasa balang ng krus. Sige, kung ito yung kalooban mo. At yan po, kalimitan sa mga kabataan. Tulad ko, ang kamahirap. Kumit, tulad ng microphone, ayaw nang manatili. Yung kumit oneself for the service na madali mong sawa, ay sira na, tap na. Di mo na na-repair. Gasgas na. Bili ka na ng bago.
Nag-question na hirapan, ayaw na, alis na lang ako. May isang bata, doon sa seminaryo, yung kanyang electric fan, matingay. Pagka binubuksan, parang ganun yung narinig niya. Lumapit sa akin, Father, sira mo yung electric fan ko. Ganun ba? Nasaan? Patingin. Kasi kung anong mga problema, maingin mo, Father, yung electric fan, palitan na po natin, hindi tayo bago. Patingin, saksak mo na. Sinaksak. Kumahandap naman. Dinalang na, maingay. Maingay. Yun pala, di ba electric fan, may mga yung case, hindi nasira lang yung isang parang book na parang mag-close ng case. Sabi niya Father, sira. Gumawa ng paperclip, iniikot ko doon sa case ng electric fan. Sinaksak ulit, hindi mo maginagaling. Sabi ko, gano'n na lang ba kadali ang mag-dispose, ang mag-iwan, ang tumakbo, pagka ang mga bagay lampas sa iyong nakulawaan, hindi saklaw ng kaya mong panghawakan. Ang tao kasi kung minsan gusto niya always in control. Kapag ka hindi mo nahawak, sige lang sa'yo na yun. Sana ko sa Panginoon yung inyong makita. Tulad ng mga alagad, namatay ang Panginoon, nilibing, muling nabuhay. Pero hindi pa ganun convinced. Pero tignan niyo yung mga alagad, paano sila nilagyan ng Panginoon? Nagkakatipon, sama-sama pa rin, kahit wala na rin si Jesus. Si Pedro, nilaya pa rin yung mga alagad, mag-istar tayo, sama-sama kami. At sa kanilang pagsasama-sama, nandun nila nakita ang Panginoong Jesucristo. At tignan mo yun, sa lahat ng pagpapakita ni Jesus, lagi po sila magkakasama. Sa anong konteksto? Anong ginagawa nila? Bibilya? Nagbo-bowling? Nag-aaral? Anong ginagawa nila? Kumakain. Kumakain. Pagka nahihirapan na sila, sama-sama kumakain. At doon, nasasabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. At ano yung konteksto ng pagkain na yun? Misa. When 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst. Hindi mo ibig sabihin na, tatlo na tayo, let's combine. Nandiyan na si Lord. Ang ibig sabihin mo nun, misa. Sino mang nagkakatipon sa hapag ng Panginoon na kasisigurado, nandun ang Panginoon pag-ibig nila. At doon sila mumutod lagi ng lakas na magpatuloy at manatili sa paglilingkod. Ayun po ba bilang pamilya? Sama-sama pa ba kayo kumakain? Sana. Kasi pagkagawa ng lugar, unti-unti nyo, nakikita ninyo, may mga problema. Pero pagkasama-sama kumakain, nakikita ninyo, ano sa susolusyonan nyo na lahat? Unti-unti. Unti-unti. At yun po, yung pinaniniwagi ko din sa mga seminarista. Kayo magiging power, ang ating buhay, umiikot sa mesa, sa pagsisimba, at nandun sa pagkain. Kaya kung pagka kumakain kami, lagi sama-sama, nagdarasal sama-sama, pagka may tinanggap ka galing sa parents mo, share into the common table, sama-sama. At doon, nagiging malakas mo kami sa paglingkod. The capacity to remain. At yun po yung tatlong tanda
na naglilingkod. Binubot ko lang kay Father Dave, na formator din namin sa seminaryo. Umiikot po ito kasi yun yung foundations of theology. Faith, hope, love. Believe, trust, obey. Pagka po ang pare nagsasalita, umiikot lang din po doon. Isip, isip, puso, kamay. Awa, unawa, gawa. Laging tatlo, maikot-ikot po doon. Yung po mga binanggit ko, doon lang po umiikot. Kaya madali sa paglilingkod na unawain. May tanong po ba? Nag-prepare ako ng PowerPoint, pero parang hindi kasi akma. Kaya pinulang ako ng espiritu na magsalita ng magsalita. Nag-prepare ako for liturgical formation, pero sabi ko, parang may mas maganda. May mas maganda. Kaya yun na lang yung aking evangelyo. Babalikan ko yung mga tanong. Una, bakit ka nang dito? Ano bang dahilan mo? At naglingkod ka? Balikan mo yun. Kasi ang iyong kwento, ang pundasyon, kung paano ka maglingkod. Pangalawa, ang tanong, paano ka nga bang binago nung paglilingkod mo? Ano ba yung dati na naging bago? Kasi mas nakilala mo na si Kristo. Yun yung pangalawa. At ang pangatlo ay ito, mananatili pa rin ako. Kahit ang lahat ay mahirap, kahit ang paligid ay maraming pagsubok, mananatili pa rin ba ako? Tahimik tayo sa madali. Tapos, mag-group tayo, mag-share kayo sa inyong katabi. Kung paano mo sasagutin yung mga tanong na yun. Okay ba? Sige. Tahimik tayo sa madali. Paano nga ba ako nagsimula sa paglilingkod? Paano nga ba ako binago ng aking paglilingkod? Mananatili pa rin ba ako sa aking paglilingkod? Okay? Sige, sharing tayo ha. 10 minutes o 10 to 15 minutes tayo mag-sharing. Ang grouping natin ay ganito. Paano ba gusto nyo? Paano ba gusto nyo? Para maliit, bali, yung malalapit na lang, o pwede by twos o by threes, yung katabi na lang ninyo. Sige, ganun by two, by threes, yung katabi ninyo. Harap mo na sa katabi, kailangan may katabi Okay, sige. By two or three, para kayo naman, kanina pa ako nagsasalita Okay, kayo. Tell me. Reaction. Bakit nga ba ako na dito? Anong ministry? Asher Peter, collector. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako'y sinilita Maperos. Ako'y 84 na nakaugulang na. At ako'y kahit maganda ng edad ko, sabi ko sa Panginoon, hanggang kaya ko mag-serve ako. Ngayon, ako'y masaya, ako'y lagi na pagdating sa simbahan. Hindi ako hindi pinigay ulan, basta ulan ka, sir. Hindi tayo. Sige, kahit minsan nakakasama ako. Basta sa Panginoon, handa talaga. Masaya. Very good. Palakpakan naman natin si Nanay Anita. Ayun na. Pinakamahalaga yun sa paglilingkod.
ng mga 8 o'clock, tulog na din yan eh. 8 o'clock na. Pero nandito pa rin. Okay na. Masaya naman. Salamat sa iyo. Palakpakan natin si Nanay Melita. Sino naman? Sige po. From EMHC. Magandang gabi po. Nag-start po ako na maglingkod bilang Sunday. Actually, nag-try ako sa cathedral as day kasi nung pumapasok ako dalawa sa sasakyan, ayaw ko papasukin. So, nainganyo akong magpumasok sa day kasi ang mga day pinapapasok sa loob ng cathedral. Pagka ordinaryong parishioner ka, hindi ka papapasukin. So, yun yung naging intention ko mag-day para makapasok sa loob ng cathedral. So, yun yung una kong motive kaso hindi ako pinala, hindi ako tinanggap sa cathedral. Kasi siguro mali aking purpose sa paglilingkod. So, natanggap ako sa another parish. So, siyempre parang ang feeling ko, iba yung dating pag-nalinis eh. Nakatuli ka, parang kagalang-galang, tingin nila medyo banal. Pero habang tumatagal, nag-iba pa yung paningin ko bilang isang lingkod. Lalo nung nasa kami sa mga sityo, kami nagsiselebrate ng Liturgy of the Word. Na-feel ko yung mga tao sa mga sityo kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng misa. At na-feel ko yung buhay nila sa sityo. Which is yun yung naging excitement ang dating sa akin sa paglilingkod. So every Sunday, may excitement. Parang feel ko, ayaw ko ma-upset sa paglilingkod kasi may mga tao na umaasa sa akin sa paghatid ng mabuting balita. So ano yung excitement? Then later on, mas tinitay yung aking excitement. Kasi yung excitement na yun, nagkaroon po ng suffering. Suffering in terms of maglalabas na po ako ng tulong sa tao. So nasasaktan na po ako, yung bulsa ko, mauubos naman. Kasi may tao nangihingi ng tulong. So nagkaroon ng blessing sa akin kasabang tulong sa tao. So ito po yung naka-encourage sa akin na magpatuloy kasi may mga tao na nangangailangan ng tulong. So ito po yung aking karasakay sa ito. Hindi po. Yan. Salamat na naman natin sa Kuya. Okay, very good. So you see, in every service, meron tayong mga intensyon. Meron tayong mga intensyon kung bakit tayo naroon. Kahit sa pagpasok ng seminary, iba-ibang dahilan yan. At isa ang malinaw, wala po na pumasok sa paglilingkod na may pure intention. Yung purity of intention, ongoing yan. Purify it. May mga bata, may pare, kasi nagdadaan sila sa damit. Nag-ilok sa kristal, nagsaserve kasi nandiyan si crush, makikita sila. At sa kwento ni Kuya, iba din. Parking lot, nakaputi, ayan. Hindi po lahat magsisimula sa pure intention. At kahit kayo, alam niyo sa pag-lector, ano nakikinig ako, nakatingin sa akin, nalakagdan tayo. Very good. But if your intention will be purified as you serve and approach God. Kung baga ba, parang araw na mas nilalapitan mo, mas nauunawaan mo, kung bakit ka ba naroon. Akala ko nung pagpasok ng seminaryo, mag-aaral, magdarasal lang, tapos na. Pero ipapadala ko pala sa mga ampunan, magugupit ng buko ng matatanda. Akala ko simple mag-tutor ka lang sa mga bata, pero i-tutoran ko pa ng mga bata, juvenile delinquent, sa loob ng selda ka magtuturo. Akala ko, gano'n ang paglilingkod. Pero hindi pala, part of me, kailangan mong maibigay. Yung discomfort kung minsan, nandun sa pagyaka ng krus. Pero doon ka din
kasi hindi na po kayo nagbibigay ng komunyon. You need to realize that the root of your ministry is from the ministry of the deacons. Ang diakono ang taga-distribute ng komunyon kasabay ng pari at ng obispo. We are the ordinary givers of communion. Kayo extraordinary. Kasi hindi naman kayo yung pangkaraniwang nagbibigay niyan. Sadyang may kakulangan, kaya kayo nagbibigay. Kaya tawag extraordinary. But be able to realize that your ministry is rooted from the ministry of the deacons. Who are the deacons? Sila po yung nagbibigay ng komunyon sa mga may sakit. Sila po yung nangangalaga sa treasury ng simbahan. At kasabay ng pagbibigay ng komunyon ay yung charity. At nakikita ninyo, kahit yan ay hindi banggitin sa formation, as you serve the church, the Spirit of the Lord will teach you that little by little if you will be open to His movements. Nakita niyo mo, sa inyong mismo labi at mga bibig na mula. At ang bunga ng lahat ng yun, naglalakay. Kasiyahan na hindi na nanakaw ng mundo at hindi mo ibibigay ng kahit na sino. Diyos na. May isa pa na pwede magbahagi? Sige po. Sino? Madam. Good evening po. Hindi niyo po makapagpapin sa pagpunta ko nag-stay as a nurse. Nag-retard na ako, I decided to go home. And I'm researching the food sa income. Talagang I tried to get Lord to serve the church and everything. When I came here, my dad was naghahanap ako, nag-search ako kung saan church ako makapuntahan. Then, I did in Bulacan, where Father Rolas church. Nagsimula ako mag-seminar sa rector. But then suddenly, I was moved here. So I thought, first thing my majority of my family is still here. And I asked God where to go to ask for serving God in the church. Nagpunta po ako sa katedral. Nagpunta ako sa ASMS. Kaya, ano i-stop ko kayo? Sabi niya. At 77 lang po ako. Ay, over age ko kayo, hindi na kayo pwede. Then, I was really trying to support them, Lord, where will you send me? Please, find a place for me that I can really serve you while I'm really growing older. I would like to be closer to you. Then yung consister ko, one of the Islino Apostolate. And sabi, at yung sumama sa akin, sabi, ano po pag-stay ka ng abroad, the time is so hard to adjust. Especially with the veteran time. Then tinisip ko ang kapatid ko, that was 5 o'clock. I never got up on that time because my time was still adjusting from England, British time. Bigla po akong bumangon, I say, I felt the Holy Spirit with me. But come to sister in Immaculate Heart Mary. Nung nag-approach ako, pinag-approach ko si Brother Alcoy na gusto kong mag-lector, kaya nag-approach. Hindi ko pa ano dati, masasin sa Galo. Then, ang wala ko turning director ministry na mag-meeting, I approach others. So I joined the apostolate and the access. And I felt so great because of my age. I become so really like there's a fulfillment that God has answered me of continue to serve you. Kaya lang ko, it's a sacrifice. And I have to do it because I really want to be God. That you know what I say. Salamat po. Abelia. Salamat po. Palamakan na si Nanay Abelia. Okay. Very good. Sa paglilingkod, magandang punto din yun. Bilang lingkod, tayo po ay tumutugon. Tumutugon. Bakit ka tumutugon? Kasi may tumawag.
sa iyo na mapunta sa piling niya. At tayo, bilang lingkod, ay tumutugon sa Diyos na naunang tumawag sa atin. At paano tayo tutugon? Tatlong bagay din. Yung una, sa paglilingkod, you need to have the knowledge. Kaya meron tayong mga formation na ganito. Hindi ka pwede mag-lecture, hindi mo ba alam kung gagawin. You need to have the knowledge. Pero sa pagkabayon na alam mo kung paano mag-bike, alam mo kung paano magluto, di ba ganun the knowledge to do things. Pero sa pagkabayon, hindi. Kasi marahil alam mo magluto, pero di ko pa na-experience magluto. Alam mo na in your mind. Alam mo kung paano mag-bike. Ibigat ka, pero kailangan mo sumakay sa bike. You need to have the skill, the skills, the knowledge, and the skill. Kaya sa mga ministries, may qualifications. Ilang taon na ba? Marunong bang kumanta? Kailangan kung marunong kumanta. Nakakalakad pa ba? Kasi kailangan, medyo kaya ka. Pwede naman sa apostolate of prayer. Kahit ako po, pwede na. You need to have the skill, the tourism, the capacity to be able to serve in that ministry. Pero yung pinakahuli, mahalaga. Kasi marami pong naglilingkod. Mahalaga. Kasi marami pong naglilingkod. Alam ang maraming bagay. Alam kung paano magbasa. Alam ang gagawin. Very good. Magaling. Magaling magbasa, magaling kumanta, magaling mag-serve. Very good. They have the skill and the talent. Walang question doon. Yun nga lang, laging absent. Pagka may formation na hindi maasahan, yun po yung ikatlo, passion. Passion. Yun mo yung binabanggit ng ating Madam Adelia. Amelia, passion. Kailangan may puso ka sa paglilingkod. Kailangan mo yung tatlo. Hindi rin naman pwedeng passion lang. Sige, ako na lang. Ako. Volunteer. Hindi naman alam gagawin. Volunteer ako mainit. Oo. Kailangan medyo mata-mata. Kailangan skill, the talent. Kailangan mo yung tatlong yun magkasamang lagi na. Pero yung pinakamahalaga yung passion. Yung puso sa paglilingkod. Napakaganda po ang ating gabing pinag-usapan. Nakita nyo yung intensyon, yung passion, at yung bunga ng lahat ng paglilingkod. Pagkatapos. Wala akong sakdano ko itong talk na ito. Iba ko ang pinagpil ko. Sa maniwala ko kayo sa hindi naghanda naman ako. Nag-grab ako ng mga clips kung paano maglilingkod at mga bloopers sa paglilingkod. Pero nung pagdating ko dito, ako paano iba ata ang init ng Espiritu. Kailangan ata balikan kung paano ba kayo nagsimula sa paglilingkod. Paano ba kayo tumulong? At magandang pagtilayan, paano ba kayo binabago niyan? Baka naman kasi nagiging mas mayabang lang, mas mabilis malagit, o baka naman mas nagmamahal. At paano ba tayo mananatili? Magagawa lang natin manatili kung doon sa paglilingkod, nakita natin ang Panginoon. Sana sa inyong paglilingkod, mas makilala ko si Jesus. Basahin mo yung Bible. Sino na dito nakatapos ng Bible? Ay, wala pa! Sino nga ulit yung 20 years na nagsaserve? 30 years! Assignment, magbasa ng Bible, simula
simulan sa Acts of the Apostles. Yun po yung first reading bukas. Babalik po ako dito. Tatanungin ko kayo. Magki-quiz tayo. Read the Bible. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kung di nyo panabasa ang Biblia, basahin, kasi doon yung mas makikilala ng Panginoon sa kanyang salita. Pangalawa, alam niyo ba kung bakit may Easter season? Kasi muling nabuhay ang Panginoon. Muli siyang nabuhay para iligtas tayo sa lahat ng kasalanan. At paano naging tayo kayo isa ng kanyang pagliligtas sa kasalanan? Nung tayo ay binyagan. Pangalawang assignment, kailan mo kayo binyagan? Hindi rin alam. 50 days na nakalipas buwan nung kayo nangako ng pagsaliwa ng pangako ng binyag. Bukas, Pentecost. Last day ng Easter season. Hindi mo tayo makakapagsimba. Wala mo tayo komunyon. Wala mo umpisal at iba pang mga sakramento kung wala ang binyag. Kasi ang binyag ang araw kung kailan tayo iniligtas ng Diyos at naging kaisa ng pag-ibig niya. Tayo po'y nakapaglilingkod sa simbahan pagkat tayo yung binyag ng din. Kaya pangalawang assignment, alalahanin ang araw ng binyag. Pag uwi, alungkatin ang baptismal certificate, nakasulat po yun doon. At ipagdasal niyo man lang ang parang nagbinyag sa inyo. Baka first time kung ipagdasal yung parang nagbinyag sa inyo, naku. Yun naman yung naging dahilan ng daluyan ng pagliligtas ng Diyos para sa inyo. Pagdasal niyo man lang. At huli, mga kapatid, ako po'y parang sa seminaryo, isang pakiusap ko po, pagka ang anak niyo'y nagsabi ng magpapare, huwag niyo namang ipagdamot. Huwag niyo ipagdamot. Pagdasal niyo. Kasi po, pagka yung komunidad, lumalabo sa pag-ibig, sa pananampalataya, ang Diyos, tumatawag ng isa dun sa community para gawing pare. Kasi po, yung pare, yun yung magpapanan dun sa community sa pagsamba. Kasi kung walang pare, walang isa. Ang Diyos hindi mo pababayaan yun. Kaya pagka nakita niya yung isang bayan, lumalagok sa pag-ibig at pananampalataya, ipili ang Diyos ng isa, o dalawa, o tatlo, na magiging pari niya doon sa bayan na yun. Kaya ang pari, karangalan mo, hindi lang mo ng pamilya, kundi ng buong bayan na sumasama sa Diyos sa lugar na yun. Kaya ho, magdasal mo kayo. May pari na ba kayo mula dito? Bukod sa amin na mga inordinan dito, yung mismo dito, nagpakpak, padaan. Sana yun, pagdasal. Yung po yung tatlo yung assignment. Una, basahin ang Bible. Pangalawa, alalahanin ng araw ng binyag. At pangatlo, magdasal para sa mga nagpapari. Salamat po sa inyong paglilingkod. Nawa, ang dahilan ng inyong paglilingkod, kailangan niyo maalala. At yan ang magbabago sa inyo at magiging dahilan upang manatili kayo kay Kristo. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so Father Idris, you know, to ensure that we are ready for our commissioning and renewal of our commitment tomorrow, we promise you, we will continue to reflect on these three questions. Bakit kami naglilingkod? Binago ba kami ng aming paglilingkod? At magpapatuloy ba kami ng aming paglilingkod despite difficulties and challenges? We promise you that. Okay? So on behalf of
On behalf of Father June, our parish priest, and our PPC president, and the Kuya Jess, and the rest of the PPC officers, I would like to say thank you to you, Father. Father, thank you very much. Marami po kaming natutunan sa inyo ngayong gabi. So, ito po ang aming simple token for you. Let's give Father Luis a warm round of applause. So, sana monthly ang Pentecost. Father, maraming salamat po sa pakagandang pagbabahagi ninyo na ito. Siguradong nag-alab, no? Yung aming paglilingkod. Ayan, no? Nag-aapoy. Ayan, parang dala ng Espiritu Santo. Imagine, no? Ang dami natin ngayon. Ha? Nakakatuwa. Kaya, wish ko sana monthly Pentecost. Oo. Ayan. Siyempre, sa pamumuno ng pong evangelization head, si Ate Madung Palakpakan po natin. Ayan. Maraming salamat. Pats, maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan, ha? Yung mga anak ninyo, si Father po ay for faithful po ng ating St. John Paul II Major Seminary. Ayan. Meron na tayong major, may college na po tayo. Yung mga apo ninyo, ha? Ipasok po ninyo. Meron po kami dito, Father, pero nasa minor pa. Meron kaming dalawa yata from minor na sakop ng PIHM po. So muli, kita-kits po tayo bukas sa ganap na ika-4 ng hapon. Ayan. So, salamat po. Magsita niyo po ang lahat. We offer and dedicate this service that we had sa ating mahal na ina, ang patrona ng inyong parokya ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Regina Celi, letare, Alleluia. We are Luisti portale, Alleluia. Resurrexit, sicum dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude et lictare, Virgo Mariae, Alleluia. Via resurrexit Dominus Pere, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat kasama ng inyong pamilya ng butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. So, wag muna kami umalis po. Picture po tayo mula sa ating sokong. Compress na lang po tayo. Ha? Ano yun? Lapit po kayo dito.